Dami natin ngayon na. Madami na yan. Okay, so salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan sa buhay ng bawat sa atin. Naiisip nyo ba mga kapatid kung ang sitwasyon natin ay halimbawa ang Diyos ay nasa isang lugar lang at doon mo lang siya pupuntahan, naka-confine lang siya sa isang lugar. At kung iisipin natin yun, iisipin natin na saan lugar kaya siya mamamalagi kung ang Diyos ay nasa isang dao lamang. Ano po? So, pag-aaralan natin ang isang mahalagang katangian. Mga lately po, laging itong attributes of God ang ating pong pinag-aaralan. Kasi mahalaga po yan. Yan po ay pinaghuhugutan ko rin ng kalakasan sa aking buhay. Mahalaga na nakikilala natin ang Panginoon sapagkat sabi nga nung isang manunulat, ang Diyos na hindi mo nakikilala na nililikha mo sa iyong isipan ay idolatry. Nagkikreate ka ng isang idol. Ang Diyos para sa iyo ay ganito, ganito, ganyan, ganito. Hindi naman ganun ang Diyos. So bilang Kristiyano, yan po ay napakalaking kabalintunaan sa ating pananampalataya. Okay? So, pag-aaralan po natin yung omniscience of God. Okay? O omnipresence of God. Na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ano po? Basahin po natin ang Psalm bilang launching passage natin. At ito po ay topical. So, pag topical, maraming verses na binubuksan. Okay? Hindi lang tayo sa isa. Marami tayong verse na buksan. So, launching verse natin po ay yung Psalm 139, 7 and 10. Tapos tayo po ay mananalangin. Psalm 139, 7 and 10, sabi po rito, where can I go from thy spirit, or where can I flee from thy presence? If I ascend to heaven, thou art there. If I make my bed in Sheol, behold, thou art there. If I take the wings of the dawn, and if I dwell in the remotest part of the sea, even there thy hand will lead me, and thy right hand will lay hold of me. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo sa pagkakataon ito. Ikaw po ang magsalita sa aming mga puso. Convict us, Lord, with our sins, and exhort us, encourage us with all our wanting, yung aming pong pagnanais na makalakad, Panginoon, sa kabanalan, sa pagkilala sa iyo. To live always in your presence because you are everywhere, Lord. Kasama ka namin, Panginoon, sa lahat ng tao. Tulungan mo ako, Panginoon, ikaw po ang magsalita. At ang bawat makikinig, Panginoon, ay maudyukan po ng Santong Espiritu. Gamitin mo lamang ako, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan at kahinaan, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ng anak ni Jesus. So, ang title po ng ating pag-aaralan, buksan natin ang aking stopwatch, 1 hour and 30 minutes. Okay, ang ating po pag-aaralan is ang Diyos na nasa lahat ng dako. Ang title po nito is God is always there. So, carry on, carry oneself, and carry all. Puro carry, carry nyo ba? Okay, so, ibig sabihin niya na yung bawat encouragement po, meron silang katapat. So, ini-imagine na lang natin, imagine lang natin kung ang Diyos po ay naka-confine sa isang lugar. Halimbawa, ang Diyos ay nandun lang sa Amerika. Walang Diyos sa Pilipinas. So, napakahirap isipin, na ganun ang mangyayari. Kung hindi siya nasa lahat ng dako, ang Diyos, at hindi natin siya ma-access sa gitna ng ating mga pangangailangan at sa gitna ng ating mga pagsubok sa buhay, mararamdaman natin na malayo ang Diyos sa atin. Ito'y napakalaking kapighatian po sa puso ng isang tao. Yung wala kang inaasahan, di po ba? Yun nga lang wala yung mahal mo sa buhay, namimiss mo kahit papaano, kahit kaaway mo lagi. Ay yung pa kayang Diyos na lagi mo pong inaasahan. At kung ang Diyos naman po ay dahil siya ay hindi nga sa lahat ng dako, hindi siya aware sa ating mga pinagdadaanan, hindi niya namamalayan. At kailangan mo pa siyang puntahan para ikwento sa kanya ang lahat ng pinagdaanan ng iyong pangyayari. Bagamat hindi ito pwedeng mangyari sapagkat
Kung ang Diyos ay nasa lahat ng dako, ibig sabihin, ang kanyang karunungan ay nasa lahat ng dako. Because God is omnipresent, He is therefore omniscient. Diba? Because God is omniscient, therefore He is omnipresent. Okay, ibig sabihin, nalalaman niya ang lahat ng bagay. So, kung wala po siya at siya ay nasa ibang lugar, nasa confined lamang, halimbawa, hypothetical lang naman po ito, He is not there to witness, and He cannot respond sa ating mga tawag. So, ang hirap po ng magiging buhay natin. Walang tutulong, sasaklolo, at walang gagabay sa ating pong mga buhay kung ang ating Diyos ay unresponsive. Ito po ay magiging isang napakalaking trahedya sa buhay ng isang mananampalataya at magiging napakahirap ng isang tao ay maging isang mananampalataya. At kung iisipin natin na ang Diyos ay hindi nasa lahat ng dako, bago man likhain ng lahat ng bagay sa mundong ito, wasak na po ang mundong ito sa mga bagay na nangyayari sa kapaligiran, sa planeta natin, at sa labas ng ating planeta. Hindi po ba? Ang konsepto ng kaisipan na kung ang Diyos ay hindi nasa lahat ng dako, ay pinagmumulan ng isang relihiyon na tinatawag nating mga santo kung saan-saan at kung ano-anong mga pangangailangan. Naisip niyo ba yon? At ito rin ang konsepto ng pinagmumulan ng tinatawag natin na prosesyon. Sabi sa aklat ng Jeremiah, sila'y walang mata, hindi nakakakita, sila'y may mata pero hindi nakakita, may tenga hindi nakakadinig, may bibig pero hindi nakakapagsalita, hindi sila nakakapunta sa lahat ng dako. Kaya sila'y binubuhat at dinadala kung saan-saang lugar sapagkat ang kanilang pakiramdam, ang Diyos ay wala sa lahat ng dako. Subalit mapalad po tayo, sapagkat napapag-aralan natin, nasabi ng salita ng Diyos, ang Diyos ay laging naririyan. He is always there. Okay? So, may tatlong mahalagang bagay na dapat nating malaman. Kaya sabi nga dito sa ating binasa na, where can I go from your spirit? So, ibig sabihin ito, ang omnipresent ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Hindi lamang siya ay nasa lahat ng dako, siya ay nasa lahat ng dako sa anumang oras at all times. So, yung kanyang presence ay hindi po nawawala. Ay sabi nung isang sikat na tagapagturo, ibig mo sabihin, ang Diyos ay nasa loob din ng mga bar. May mga nagsasayaw na babae. Naroon niya ang Diyos. O, ganun pong tanong, mga pilosopiyang tanong po yun. Pero ang ating pong tawag doon ay, naroon ang presensya ng Diyos upang mag-convict sa mga makasalanan. Ano po? Hindi po lingid sa kanyang kaalaman ang lahat ng nangyayari sa mundong ito. Kaya sabi niya, hindi po ang Diyos limitado sa space or sa time. At ito po ay isang katotohanan, hindi lamang po ito theological. Ibig sabihin, hindi lamang ito sinasabi ng Biblia, ito'y dapat nating nararanasan at nararamdaman. Amen? Di ba? Ibig mo sabihin, pag ikaw ay nasa isang dako na naramdaman mo ang panganib o ang kagipitan, hindi ka pwedeng manalangin. Kailangan mo munang pumunta doon sa Santo Niño dahil nasaan ba ang Santo Niño? Ito pala. O, ganun hindi po ganun. Kasi hindi siya confined. Siya ay nasa lahat ng dako. So may mahalagang tatlong bagay na ating pag-aaralan. Una, ang God's omnipresence sa ating mga pagsubok in trials. That's why ang sabi ay carry on because He is there. God's omnipresence in our conduct, ating pag-uugali, kabanalan. So, carry oneself. And God's omnipresence in protection and provision. So, carry all. Okay? Dala po lahat. So, pag pinag-aralan po natin to, yung una, God's omnipresence in our trials. So, una, kaya ko ito inuna, alalahanin natin na tayo pong mga tao, aminin natin o hindi, naaalala natin ang Diyos, lalo po in times of trials. And I believe trials is there upang matuto kang umasa sa Diyos. Yung last time na pinag-aralan natin, faithfulness of God. Ano po? Kaya siya nagpapadala ng mga pagsubok sapagkat siya'y tapat at gusto niyang ipakita ang katapatan. Hindi siya nagpapadala, siya ay nagbibigay ng permiso ng mga pagsubok, bunga ng iyong kapabayaan natin sa ating buhay, o bunga ng ating mga problema ay upang tayo umasa sa Diyos. Hanggat hindi daw tayo, sabi ni Andrew Murray, doon sa kanyang aklat na Humility, hanggat hindi daw tayo natututo
na maging dependent sa Diyos, hindi talaga tayo nagiging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Ang ganda po ng pagkakasabi niya. Sa katunayan, ang kababaang loob ay hindi mo ginagawa, sabi niya, tuwing ikay nagkakasala. Kung hindi ang kababaang loob ay ginagawa mo, sapagkat pag humingi ka ng tawad, ay sagana ang biyaya ng Diyos para magpatawad sa iyo, kaya't ikay nagpapakumbaba sa kabiyaya ng Panginoon. Which is, pag iniisip natin, kaya ako nagpapakumbaba sa Diyos, kasi dami kong kasalanan. Pero ang sabi niya, ang magandang motivation ay, marami ka talagang kasalanan. Pero imagine mo yung biyaya ng Diyos na ikay patawarin niya. Yun daw dapat ang magdala sa atin sa humility. So, sa ating pong mga pagsubok, sabi sa Psalm 46:1, God is our refuge and strength, and ever-present help in trouble. Sabi niya, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, at ang ating pangkasalukuyan. Pag hindi lamang po ito pangkasalukuyan, panglaging kasalukuyang tulong o saklolo sa oras ng ating mga troubles. Okay? So, sabi po niyan, sabi po ng Son, ang sinulat po ni Korah, sinulat niya ito nung panahon na mayroong tinatawag na national crisis na nangyayari po. Kaya po, ipinapakita dito ni Korah sa kanyang awitin, kasi ang 10 ay awit, na sa gitna po ng kanyang trials, naramdaman po niya yung presensya ng Panginoon at kanyang in-acknowledge ang presence ng Diyos. Narito ang Diyos. Siya ang mangunguna. Siya ang bahala. Bitawan natin ang lahat ng ating kaya sa ating sarili. Ihanda natin at ibigay natin ito sa Diyos. We are acknowledging thereby na ang Diyos ay nasa lahat ng dako at higit siya sa dako. Tandaan natin, ang presensya ng Panginoon ay hindi lamang ito theological, ito po ay personal na nararamdaman ng isang iniligtas. Kasi ang kaligtasan mo, hindi po yan religion. Yan ay personal mong naramdaman na si Kristo'y bumaba para sa iyo. Para sa kasalanan po, sa kabayaran po nito. So sabi po niya in Psalm 34:18, the Lord is near to the brokenhearted. Ang ganda, ano po? And saves those who are crushed in spirit. Saan higit na mas malapit daw ang Diyos? Doon daw sa mga wasak ang puso, sa mga bigo. Hindi bigo sa pag-ibig ha. Mamaya ay bigo ka sa pag-ibig dahil hindi naman pala dapat ang pag-ibig. Kung hindi, ang sinasabi po rito is yung kanyang katayuan bilang isang Kristiyano sa kanyang paninindigan. He is crushed and broken-hearted. The Lord is near. Malapit po ang Diyos sa kanya. Sa kanyang buhay, malapit po ang Diyos. So in sufferings or loss or fear, okay, sa pagkawala, sa hirap, sa takot, hindi po tayo inaabandon ng Diyos. Dinadaya lang natin ang ating sarili. God will never abandon us. His presence is our comfort and strength, at He walks with us through the fire and flood. Sabi ni Hari David, even though I walk the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Pero mamaya yan, sa protection. Because He is with me. Ano po, sabi niya. So, naalala niyo ba ang kwento ni Joseph? Ano po, si Joseph. So, ang dami niyang pinagdaanan sa kanyang buhay. Nasa gitna siya po ay ipinagbili, kung ano na nangyari sa kanya. Tinangkang patayin, ipinagbili, and then for so long a time, siya ay nakulong, pinagbintangan. But there was a time na siya po ay naging isang kanang kamay ng isang hari. At sabi ni Joseph, sabi nung Genesis chapter 39, verse 2-3, and the Lord was with Joseph. Sa gitna po ng trials, alam ni Joseph na kaya niyo ito pinagdadaanan, may purpose ang Diyos. Di ba? Sabi niya, para sa inyo, ang gusto niyo ako'y saktan. Pero ito'y ginawa ng kaparaanan ng Diyos. Okay. So, ina-acknowledge niya lagi ang presence ng Panginoon. Kaya sabi niya in Genesis chapter 39, 2-3, the Lord was with Joseph, so he became a successful man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Now his master saw that the Lord was with him, and the Lord made all that he did prosper in his hand. Nasa gitna po si Joseph ng isang lugar
na hindi niya mga kababayan o hindi niya tinatawag na kasamang mga Israelites. Pero dahil ina-acknowledge ni Joseph ang presensya ng Panginoon sa kanyang buhay, naroon pa rin po yung kanyang tagumpay. He is in the midst of trial, pero siya po ay nagtagumpay. Sabi nga, siya ay nasa foreign land, merong unjust circumstances na nangyari sa buhay niya, but God's presence never left Joseph. Hindi siya iniwan, at ang nagpapakita po nito na ang Diyos ay malapit in hardship and even in promotion niya. Okay? So makikita po natin na God's presence in trials, ang sabi po sa atin, carry on. Magpatuloy ka. Kasi kasama mo ang Panginoon. Okay. And then God's presence in our conduct, naku, sa ating pong pag-uugali. So carry oneself. Kasi yung pong ating sanctification o pagpapabanal, ito po ay nagiging epektibo kapag nararamdaman lagi natin sa ating buhay na kasama natin ang Panginoon. Hindi bagat pag ikay may kasamang isang honorable na tao, nang tingin mo mayamang napakataas ng level o antas dito sa ating bayan, kung kumakakilos kay pinong-pino at ang pagsasalita, may bantay na bantay mo. Dahil honorable at mayaman ang taong ito, ano kaya kung iniisip natin ang kasama natin ay ang Diyos? Mga kapatid, sabi po sa verse ng Proverbs 15:3, the eyes of the Lord are in every place, keeping watch on the evil and the good. Nasa lahat ng dako daw ang mata ng Diyos. Hindi ibig sabihin wala doon ang Diyos, mata lang ang nakapatong. Ibig sabihin, naroroon po ang Diyos at pinagmamasdan tayo sa ating buhay. In Hebrews 4:13, and no creature is hidden from His sight. Walang nilalang. But all are naked and exposed to the eyes of Him to whom we must give account. Tayo ay may pananagutan. Sabi po rito, expose ang lahat. Ang lahat ay hubad. Walang madilim sa Diyos. Sabi nga nung binasa natin sa launching text natin, Psalm 139, kahit na ako ay nandun na sa Sheol, hindi po ibig sabihin ng Sheol, nasa impyerno siya, nandun lang siya sa madilim na bahagi, naroon pa rin ang Espiritu ng Panginoon. Okay? So, pag nalaman natin, personally, na ang Diyos ay nasa lahat ng dako at nakikita niya ang lahat, so it encourages us to live a life sanctified para sa Panginoon. Yung ating pananalita, narinig ng Panginoon, nalaman ng Diyos, yung aking motibo, yung aking dahilan kung bakit ganito, yung aking mga itinatago, whether in public or private, our choices matter. Okay? His presence is not just watching, it is guiding and convicting. Kaya nga po, doon sa Psalm 4, Hebrews 4:13, bago yun ay yung munang Hebrews 4:12. Yung tungkol sa salita ng Diyos. Di po ba? And then 4:13 naman, ay tungkol sa Diyos na nakikita niya tayo sa lahat ng bagay na ito. Katulad po ng buhay ni Daniel, kung maalala po natin. Si Daniel po ay inabdak at siya po ay nakatira saan? Sa isang pagan na lugar. Ano po? At sa Babylon, so sabi niya in Daniel 1:8, kasi kasama po niya ang Panginoon at alam niya kinakailangan ang kanyang pamumuhay ay maging ayon sa Panginoon sa gitna ng Babylon na puno ng Diyos-Diyosan at puno ng pagsubok sa kanyang kabanalan. Sabi po niya in Daniel 1:8, but Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked chief official for permission not to defile himself this way. So, naging desidido si Daniel, hindi ako susuko, hindi ko isusuko ang aking pamumuhay na banal sa gitna. So, naroon po siya sa isang malaking pressure. Kasi ang kaharap po niya, siya po ay pinili bilang isa sa pinakagwapo, bata, matalino, magaling magmemorya. Kumbaga po sa tao ay mataas ang kanyang breathing. Si Daniel. Mataas po ang kanyang breathing kasama yung tatlo.
Sila po kasi ay gagawing i-convert nila at gagawin nilang kasama nila sa Babylonia. Yun po yung kanilang binabala. Kaya po mga bata itong mga to, magandang lalaki at matatalino, magagaling. Okay, so pero si Daniel po ay nakakilala sa Panginoon. Kaya sa kanya po ay sinabi niya na sa kabila ng lahat, yung aking pag-ugali, titiyakin ko na makikita ang Diyos sa aking buhay. Yung aking paninindigan, kahit kahalubilo ko ang masasama, titiyakin ko sapagkat ang Diyos ay kasama ko kahit saan ako pumunta. So, in-acknowledge po niya yung presence ng Diyos. Kaya nga in Daniel 6:22, may God send His angel and shut the mouths of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in sight. Saan po yan nangyari? Nung nasa una doon, inilagay siya doon sa leon. Ano po? Pero doon sa lions den, pero hindi po siya bilang patunay ng Diyos na siya'y kasama, hindi po siya nasaktan. Ganoon din po tayo. Kung tayo nasa gitna ng mga bagay, huwag naman natin ilagay talaga ang ating sarili idudul. Pwede namang iwasan. Pero ilalagay natin ang ating sarili sa isang lugar na very compromising situation. Tandaan po natin ang presensya po ng Panginoon. So Daniel's integrity was shaped by the awareness of God's presence. Ito ay nahubog dahil lagi niyang iniisip, sa kabila ng lahat ng ito, kasama ko ang Diyos. Higit kong kasama ang Diyos. Kasama mo ang pamilya mo, unbelievers. Narito ang Diyos, kasama ko. Kailangan kong magpatotoo sa kanila. Kailangan ko una mag-testify sa Diyos para makapag-testify ako sa mga tao. Okay? So, his courage from knowing that God sees and honors faithfulness even in hostile environments. Na ang Diyos ang nagbibigay ng honor, karangalan, at katapatan sa gitna po ng mga bagay o ng kapaligiran niyang laban sa kanyang pananampalataya. Kaya sabi, God's presence in our conduct, carry oneself. In trials, carry on because God is there. In our conduct, carry ourselves because God is with us. He is a holy God. Diba? Sabi dun sa 1 Peter, basahin niyo ito ha. Maganda po kasi itong 1 Peter nito. Kung tinatawag mo, okay, basahin ko. First Peter chapter 1. Sabi po rin sa 1 Peter chapter 1, verse 14, as obedient children, do not be conformed to the former lusts which were yours in your ignorance. But like the Holy One who called you, that is God the Father. Tama? Be holy yourselves also in all your behavior. Because it is written, you shall be holy, for I am holy. 17. And if you address as Father the one who impartially judges according to each man's work, conduct yourselves in fear during the time of your stay upon the earth. Kung tinatawag mo siyang Ama, sabi niya, ang isang banal na Diyos, makibagay ka sa Kanya. Tinawag mo siyang Ama eh. Mamuhay ka rin na katulad ng iyong Ama. Kaya Kanya tinawag. Kaya nga yung unan sa verse 14, as obedient children. Sumusunod daw na anak. Ano po? Okay, children na ang tawag po sa atin. Okay? Amen? Okay. Next, God's presence in protection and provision. So, yung presensya naman ng Diyos sa pag-iingat sa atin at sa pag-provide sa atin. Kaya tayo laging may kasapatan sa kalusugan, sa pag-iingat, kasapatan sa pangangailangan, kasapatan sa ating spiritual na pamumuhay, because God is always there with us in our protection and provision. Kaya sabi, carry all. Dalhin mo lahat. Kasi binibigay ng Diyos sa atin. Okay. Psalm 121, verse 5 to 8. Psalm 121, verses 5 to 8. The Lord is your protector. The Lord is your shade on your right hand. The sun will not beat you down
on you by day, nor the moon by night. The Lord will protect you from all evil. He will keep your soul. The Lord will guard you, guard your going out and your coming in from this time and forever. Si Yahweh. Si Yahweh ang mag-iingat sa'yo. Imagine niyo po ang sabi ng Psalter. Si Yahweh na gumawa ng langit at ng lupa. Siya ang mag-iingat sa iyo. Parang, sino ang magbabantay sa iyo? Sino ang mag-iingat sa iyo? Ito si Major. Wow! Sino ang mag-iingat sa iyo? Ari, Barangay Tanod. Ayaw ba? Parang medyo, iba ang dating. Pagka yung sinabing major na police, hindi major problem. Major na police, o major na sundalo. O, ganun po. Pero dito po sa ating bahagi, makikita natin na yung presensya ng Panginoon ang isang protection natin at isang provision natin. Okay? In Philippians 4:19 yung verse kanina. And may God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Okay? Siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Na ipagpasalamat niyo ba sa Panginoon pag nananalangin kayo? Mula bunbunan hanggang talampakan. Dahil yung dugong dumadaloy, provision po yan ng Panginoon sa atin. Yung hiningang lumalabas at pumapasok, provision po ng Panginoon yan sa atin. Yung nakakakita ka, provision po ng Panginoon, nakakarinig ka, nakakapagsalita, nakakakain, tumataba, may bilbil, provision ng Panginoon yan sa atin. Yan tayo nakakaabot ng mga bagay, tayo nakakagalaw, provision po ng Panginoon sa atin yan. Provision ng Panginoon sa atin. Pagpasok natin sa tahanan, umuulan, tayo may bubong, protection po ng Panginoon sa atin yan. Tayo may damit, protection po ng Panginoon sa atin yan. Yung kanyang salita, protection ng Panginoon sa atin yan. Lahat ng mga bagay po na naririto, provision ng Panginoon at protection ng Panginoon sa atin. Kasi siya'y nasa lahat ng dako. Sumakay ka ng tricycle, tinanong mo ba kung may preno o wala? Nakarating ka sa inyo, kahit kaskasero ang driver, protection ng Panginoon yan sa inyo. Provision ng Panginoon yan sa inyo. Totoo po yan. Lahat ng yan, habang umiikot ang gulong na yan, protection ng Panginoon na hindi yan sumabog. Lahat po ng bagay na yan. Okay? Kaya sabi niya, God's presence is not passive. Okay? It is an active care. Ang protection at provision ng Panginoon sa atin, hindi po yan, hindi yan. Okay na yan? Hindi po ganon. Ika nga yung sinasabi bang kinakamay, hinahawakan talaga niya ang kanyang provision and protection sa atin kasi siya'y nasa lahat ng dako. At ang pinakamahalaga, alalahan natin na ang Diyos ay hindi na lang natin sa Diyos, ay ating Ama na nag-iingat sa atin. Iniingatan tayo ng Diyos sa panganib na hindi natin nakikita. Di ba minsan? Buti na lang hindi ko yung kinain, panis pala. Kinain ng kasama ko, yun, diarrhea, 3 araw. Buti na lang, ganito nangyari. Hindi po natin alam. May mga masamang bagay na nangyayari sa atin. It is because God is protecting us from ourselves. May mga promotion na hindi binibigay because God sees something in us. Because baka pagka makuha natin, magiging iba tayo. May mga bagay na hindi natin. May mga kasalang hindi agad ibigay, tagal ipinanalangin. Pumayag na ang magulang for so long a time. Because it is God's protection and provision. It is God's right time. Okay? Lagi po siyang naririyan. Okay? Now, and He protects us from unseen dangers, hindi natin nakikita, and provides our needs. Even when we feel forgotten. Nararamdaman ko yung minsan, pagod na ako sa trabaho nito. Hindi man lang ako napupromote. 22 years na ako. Galing ko naman magtrabaho. But, I have to look at myself and I have to look at God which is greater than all my problems. Ano po? Yan po ang katotohanan nun. He is working behind the scenes. Nakakatuwa mo Diyos, siya ay nasa likod. Yeah. He is working behind the scenes sa mga bagay na hindi natin nakikita. Naalala niyo ba si David?
Bakit ba binanggit ni David yung Psalm 23? Tatandaan po natin, si David, nung inawit niya ang Psalm 23, siya po ay tumatakbo mula sa galit na umuusig sa kanya, si Saul. At siya ay nagtatago sa mga kuweba at sa mga pagitan ng mga bato para hindi siya makita, doon siya natutulog. At siya po ay hinahunting at siya ay mag-isa sa buhay. But he constantly acknowledged the presence of God. Basahin po natin yung Psalm 23. Sabi sa Psalm 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He restores my soul. He guides me in the path of righteousness for His name's sake." Verse 4, "And even though I walk through the valley of the shadow of death, I fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me." At kahit na lumakad ako, ano po, sa valley. Nasaan ba ang valley? Nasa pagitan ng bundok. Hindi ba hindi nyo alam ha? Dari bundok, magkatabi, tapos mayroong lumbak sa ilalim, lambak. Siguro lambak sa Tagalog. Lambak, yun. Yung nasa gitna. Yung pong gitnang yun po ay mapanganib. Kasi una, madilim. Gawa ng araw. Ikalawa, kaya po siya mapanganib, siya po ang kinakalimitang pwestuhan ng ambush. Kasi wala kang pupuntahan. Kita ka ng enemy mo sa taas, meron siyang vantage point, at alam nila na wala kang, hindi ka makakayat, hindi ka makakababa, at kung hanggang saan ang hangganan. Yun po yung tinatawag nila na Valley of the Shadow of Death. At sabi ni David, kahit na narito ako sa gitna ng lambak ng kamatayan, hindi ako natatakot, sapagkat kasama ko ang Diyos. Amen? Amen. So makikita po natin na napakahalaga mga kapatid, ang tinatawag natin na presensya ng Panginoon. Pagdating po ng church age, sabi po sa Colossians chapter 1:27, ito ay isang hiwaga. Sabi, ano ba yung hiwaga? Tungkol sa church age natin o sa panahon natin dito sa church. Nasaan ang presensya ng Diyos? Nasaan ang presensya ng ating Panginoon? Sabi po, pakinggan ninyo. 26 tayo. "That is a mystery which was hidden from the past ages and generations, but has now been manifested to His saints, to whom God willed to make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles." Ano daw yung napakamaluwalhati ng hiwagang ito? Ito raw yun. "Which is Christ in you, the hope of glory." Ang Diyos ay nasa lahat ng dako, pero si Kristo ay nasa sa inyo. Ang pag-asa ng ating kaluwalhatian. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa iyong mensahe. Salamat, Panginoon. Patuloy mo kaming encouraged magtiwala sa iyo. You are our protection, our provision. Help us to carry on, to carry oneself, and to carry all to you, Lord. You are ever present with us. Hindi ka namin na-acknowledge, Panginoon, especially in the midst, Panginoon, ng aming mga problema. We seek forgiveness, Lord, in all this. Help us, Panginoon. Tulungan mo kami na lagi namin ma-realize, Panginoon, that whenever we call to you, tuwing kami tatawag, meron kang tainga para kami pakinggan at tumugon sa amin. Make our hearts sensitive to your presence, Lord. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka namin. In Jesus' name, Amen.